Impeachment politics, mga boses, reaksyon, at payo sa taong bayan. Sa patuloy na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iba't ibang sektor ang naglabas ng kanilang pagsusuri, reaksyon, at pananaw. Hindi lamang ito usapin ng dalawang lider, kundi salamin ng mas malalim na politika sa bansa. Mula sa Committee on Justice. Ayon sa ilang mambabatas sa Committee on Justice, malinaw ang pamantayan, dapat may sapat na legal at factual basis bago umusad ang anumang impeachment complaint. Hindi raw sapat ang hinala, interpretasyon, o political disagreement. Ang proseso ay dapat nakabatay sa ebidensya, hindi sa pressure ng ingay sa labas ng Kongreso. Mula sa House of Representatives panel, sa loob ng Kamara, hati rin ang pananaw. May mga kongresista na nagsasabing tungkulin nilang dinggin ang reklamo bilang bahagi ng checks and balances. Ngunit may ilan ding hayagang nagpahayag ng pangamba na baka ginagamit ang impeachment bilang political leverage laban sa isang opisyal na may malakas na impluwensya sa masa. Mula sa palasyo, sa panig ng Malacanang, maingat ang mga pahayag. Paulit-ulit ang linya, irerespeto ang proseso ng Kongreso at hindi makikialam. Ngunit ayon sa ilang political observers, ang katahimikan ng palasyo ay may bigat din, maaaring taktika, maaaring pag-iwas sa mas malalim na hidwaan. Mula sa political analysts, para sa mga political analyst, malinaw ang konteksto, power realignment. May banggaan ng interes, impluwensya, at hinaharap sa 2028 elections. Ang impeachment, ayon sa kanila, ay maaaring testing the waters, sinusukat kung hanggang saan ang suporta at resistensya ng publiko. Mula sa ordinaryong mamamayan, sa kalsada at online, simple ang tanong ng karaniwang Pilipino, ano ang mapapala namin dito? Marami ang pagod na sa intriga. Ang gusto nila ay trabaho, murang bilihin, at maayos na serbisyo. Para sa kanila, ang impeachment ay parang laban ng mayayaman na walang direktang pakinabang sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga empleyado, ang mga empleyado, lalo na sa pribadong sektor, ay nangangamba sa political instability. Kapag magulo ang politika, apektado ang negosyo, pamumuhunan, at seguridad ng trabaho. Para sa kanila, mas mahalaga ang katatagan kaysa bangayan. Mula sa mga negosyante, ang mga negosyante ay diretsahan, investors hate uncertainty. Ang sunod-sunod na impeachment issues ay nagpapadala ng negatibong signal sa merkado. Gusto nila ng malinaw na direksyon, hindi walang katapusang political drama. Affirmative side. Ang mga sumusuporta sa impeachment ay nagsasabing walang dapat katakutin kung malinis ang konsensya. Para sa kanila, ang proseso ay paraan upang linawin ang mga isyu at patunayan ang integridad ng isang opisyal. Opposite side ng affirmative. Samantala, ang kabilang panig ay naniniwalang ang impeachment ay nagiging weaponized. Hindi raw ito para sa hustisya, kundi para pahinain ng isang political figure na may malawak na suporta. Payo para sa mga viewers ng Bonet TV. Mga kababayan, sa gitna ng ingay, maging mapanuri. Huwag basta maniwala sa headline. Alamin ang buong konteksto. Tandaan, ang demokrasya ay hindi sigawan, kundi matalinong pag-iisip. Kung may kasalanan, papanagutan. Kung wala, ipagtanggol ang tama. At higit sa lahat, huwag hayaang hatiin tayo ng politika. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong malalim pero balanseng talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bonet TV. I-like ang video kung may natutunan kayo. Mag-comment ng opinyon ninyo, civil discussion lang tayo. At i-share para mas marami ang maging mulat. Ako po si Kuya Bonet. Hanggang sa susunod na talakayan.